Tayo po'y manalangin, dakila at mahabagin at makapangyarihan naman Diyos, sumiakda ng aming buhay. Sa umagang ito'y nagpapailang lang kami ng ating puri, salamat sa inyo. Kami naman Diyos, nagpapakumbaba, ni nagpatuwaran, kami nagkulang, nagkasala. Kami niyo po pakalinisin upang maging karapat-dapat, maging kalugod-lugod ang aming pagsamba. Kabanalin niyo po kami, namanan niyo po kami ng kabanalan ng aming kaisipan upang maghapon na ang aming gawain na itunay nga ho, maging kabanalan at mahayag ang karakter ni Kristo sa aming buhay. Talain ko rin po man Diyos ang lahat ng mga worship leaders. Bless po po ang kanilang mga bahagi. At sa bawat pananalita nila ay maitaas ka namin at kayo ang mawalhati namin. Narito po ang kahilingan namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Okay, greetings muna po tayo mga kapatid. God first morning po sa inyo lahat. Greet po kayo. God first morning po. Yes. God first morning. God first morning po. Yes, mga nanonood sa Facebook, at sa YouTube, good morning and God first morning. Sa magang ito, tayo po ay kakaroon ng programa na kung saan ay maitaas natin ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Aking babanggitin ang may bahagi sa umagang ito. Ang babasa po ng ating pong Biblia, sa makikita sa Awit chapter 7, si Brother Rizalino Erila. At ang magbibigay na reflection ng dalawa, si Brother Danny Romero at saka si Brother Romel Samilano. At ang babasa ng ating devotional book ay si Sister Merbeth Castillo. At sa umagang ito, ang ating tagapagsalita, walang iba ang ating Ingat Yaman, ating CLPM ay si Sir Joel Manlungat. Pagkatapos yun, tayo dadako po sa prayer session. Ang manalangin po sa atin sa Acts, sa A and C, si Brother Danny Romero, at ang pinakalas sa T at saka S, si Brother Romel. Ang ating closing prayer ay pagkakaloob ni Sir Joel Manlungat. Ito po ang pagkatuloy-tuloy ng ating programa sa umagang ito. Nawa, mahayag ang kaluwalhati ng Diyos sa programang ating gaganapin. Ating pong hingan si Brother Rizalino, babasa ng ating pong aklat ang Psalms chapter 7. Nandito po ba si Brother Rizalino? Hello po. God first morning. Nandito po ba kayo? Happy God first morning, Pastor. Ayan, okay. Thank you po. Ayan. Mga awit, chapter 7. Ganito po ang sabi sa chapter 7, verse 1. Malinaw po ba? Opo, dinig po. O Panginoon kong Diyos, nanganganlong ako sa iyo. Iligtas mo ako sa lahat ng humahabol sa akin, at iligtas mo ako. Verse 2, baka gaya ng leon ay lurayin nila ako, na kinakaladkad akong papalayo at walang sumaklolo. 3, O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may pagkakamali sa mga kamay ko, kung ako'y gumanti ng kasamaan sa aking kaibigan, o nilooban ng aking kaaway na walang dahilan, hayaang habulin ako ng aking kaaway at abutan ako.
at tapakan niya sa lupa ang buhay ko at ilagay sa alabok ang kaluwalhatian ko. Verse 6, Ikaw ay bumangon, O Panginoon, sa iyong galit. Itaas mo ang iyong sarili laban sa puot ng aking mga kagalit. At gumising ka dahil sa akin, ikaw ay nagtakda ng pagsusulit. Hayaang ang kapulungan ng mga tao ay pumaligid sa iyo at bumalik ka sa itaas sa ibabaw nito. Ang Panginoon ay humahatol sa mga bayan. Hatulan mo ako, O Panginoon, ayon sa aking katwiran at ayon sa taglay kong katapatan. Verse 9, O naway magwakas na ang kasamaan ng masama, ngunit itatag mo ang matwid sapagkat sinusubok ng matwid na Diyos. Ang mga puso ay mga pag-iisip. Verse 10, Ang Diyos ay aking kalasag na nagliligtas ng pusong tapat. Ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kung hindi magsisi ang tao, iahasa ng Diyos ang tabak nito. Kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. 13. Nakakamatay na mga sandata ang kanyang inihanda. Kanyang pinapagniningas ang kanyang mga pana. Narito siya ay nagdaramdam ng kasamaan at siya ay naglihi ng kasamaan at nanganak ng kabulaanan. 15. Siya ay gumawa ng hukay at pinalalim pang kusa at nahulog sa butas na siya ang may gawa. Bumabalik sa sarili niyang ulo ang gawa niyang masama at ang kanyang karahasan sa sarili niyang bumbunan ay bumababa. 17. Ibibigay ko sa Panginoon ang pasasalamat na nararapat sa kanyang katwiran at ako'y aawit ng papuri sa pangalan ng Panginoong kataas-taasan. Yun lang po, verse 18. Amen. Praise the Lord. Thank you po sa Amen. Sir. Amen. Praise the Lord. Ngayon po, ating hingan po ang unang reflection. Si Brother Romero. Nandito po ba siya para mag-reflect sa ating nabasa? First morning po. Yes, God first morning. Morning, Yes, Pastor. so, maliwanag naman yung boses. Okay. Thank you. So, ang aking pong reflection sa ating pong Bible reading ngayon ay ikinalaman sa paghihigante. So, napansin po natin dun sa binasa, it is David taking refuge sa ating pong Panginoon sa time na siya ay falsely na inaccuse sa mga bagay na hindi niya ginawa. And ang nakikita ko po, may time tayo mga tao kapag may nagawang pagkakamali sa atin, we often take the place to revenge para maghiganti agad, mag-retaliate agad without consulting God first. Kung ano ba yung dapat nating action na gawin. And dito nakita ko na sa lahat ng bagay na pwede nating pakialaman, isa yung paghihigante na hindi dapat natin nilalagay yung mga kamay natin at inaantay natin ng Panginoon sa deliverance niya. So nakita ko dito, from the very beginning, nakita natin yung frustration ni David. May ganun din tayo sa point. And may time na ipapanalangin natin yung mga nakagawa ng pagkakamali sa atin ng hindi maganda. Pinapanalangin natin sila sa Panginoon na yung mga paraan nila, kung paano sila nanira, paano sila falsely na inaccuse ka, yung mga bagay na yun,
ay bumalik din sa kanila yung mga ganyan. Na isusumpa natin sila. Pero mabuti ang Diyos. Pinakita din sa atin ngayong umaga na throughout those suffering and sa mga problema na yon, we can trust Him. Pwede tayong magtiwala sa Kanya na sa Kanyang perfect judgment. In the end, hindi naman claim ni David na dapat yung judgment niya yung maipasa dun sa mga taong nagkamali sa kanya. Pero inend niya yung kanyang appeal sa Panginoon with a thankful heart na hinihingi ang fair judgment ng Panginoon. Darating at darating naman yung time for us to receive our reward. Ganon din sa mga wicked. Pero as of now ay wala tayo sa lugar para ipataw agad yung nakikita nating suited na judgment para sa kanila. Ating magandang bagay na ating gagawin ay iwanan yun sa kamay ng Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Thank you very much, Brother Danny. Ngayon po, tawagan si Brother Romel. Brother Romel. Yes po, Pastor. Good morning po. Good morning. God first morning. Morning, God Brother first Mel. morning po. Yes, good morning po, Brother Sunny. And sa ating lahat po, happy God first morning. At sa ngayong umaga po ay purihin po ang Diyos muli sa umagang ito. At tunay po na napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. At maraming salamat po, Brother Sunny, sa inyo pong pagbasa ng mga talata na ating pong pagbulay-bulayan ngayong umaga. At dito nga po sa ating pong binasa, kung mapapansin natin mga kapatid, ang una po dito nga nakita ko yung sinasabi po sa ating Biblia. Kung mapapansin natin yung verse 1, ang sabi dito, "O Panginoon Diyos, nanganganlong ako sa iyo. Iligtas mo ako sa lahat ng humahabol sa akin at iligtas mo ako." Napakaganda mga kapatid, no? Ito po yung masasabi natin na isang kahilingan ni David sa Panginoon. Ito yung kanyang sinasabi sa kanyang pong panalangin. Kung atin pong makita, ito po ay isang napakagandang hinihingi ni David sa Panginoon. Kaya ang unang ginawa talaga ni David, kung ating mapapansin, siya po ay lumapit sa Diyos, mga kapatid. Wala siyang ibang ginawa sa kanyang buhay, kundi sinabi niya, "Panginoon, tulungan mo ako." Kasi po bakit siya humingi ng ganito? Dahil po sa kanyang mga kaaway at saka mga lahat ng mga tao na gustong pabagsakin ang ating pong kaibigan na itong si David. Kaya sabi diyan, kapag ikaw ay pinagbibintangan o sinisiraan, mga kapatid, ang unang gawin ay lumapit sa Panginoon. Yan yung sekreto pala ni David, mga kapatid. Kaya sa atin din pong buhay, mga kapatid, ay minsan, alam niyo po na minsan pag nandoon na tayo sa gitna ng mga, minsan hindi na natin kayang isolve. Ang ating minsan ginagawa, mga kapatid, sa totoo ay minsan nakikipagtalo tayo, nakikipag-argument tayo para lang patunayan natin sa sarili natin na tayo po ay tama. Alam niyo yun, mga kapatid? Pero nakalimutan natin, mga kapatid, na lumapit pala sa Panginoon. Yun pala dapat ang ating unahin, mga kapatid. Kasi po, alam natin na kapag tayo lang po ay magsusolve or pilit lang natin pong gawan ng paraan, ay hindi po natin pala lubos itong masusolve ang ating problema. Kaya si David,
kung mapapansin natin po, ang kanyang sekreto ay laging siyang humihingi ng tulong ng ating Panginoon. Kaya sa ating din buhay mga kapatid, ay dapat po nating ugaliin na lagi natin pong kakampi ang ating Diyos, dapat mga kapatid, sa ating buhay. At ang pangalawa, ang nakita ko po diyan, kung mapapansin nyo nga po, sa ating pong mga binasa dito sa 2, hanggang mapapansin natin yan hanggang sa 10 hanggang 11. Alam nyo mga kapatid, ito po ay isang talagang masasabi natin na itong si Job ay masasabi natin na si Job, si David, sa kabila ng mga gantong karanasan ay talagang pilit niyan talagang yung kanyang sarili mga kapatid na dapat maging malinis ang kanya pong maging konsensya. Dapat hindi ako gumanti, hindi ako mag-isip ng masama sa aking mga kalaban. Kaya ang sabi ni David, sabi niya sa Diyos, sabi niya, David, sabi niya, ito ay isang pangungusap ni David sa Panginoon at sabi niya, Diyos ang kanyang buhay dahil Diyos ang buhay, sabi niya dito, dahil alam niyang wala siyang ginagawang masama. Alam niyo yun mga kapatid na minsan naranasan ko ito mga kapatid na talagang totoo at literal na nangyari. Wala ka namang ginagawang masama, pero totoo, ginagawan ka ng mga kaibigan mo, na mga kakilala mo, na ikaw ay sinasabihan na ikaw ay masama. At ang pangit pa mga kapatid, ay hindi lang masama, kundi chinichismis ka pa doon sa kapwa kaibigan mo, na sinasabi na, ayan si Brother Romel, si ganito, napakasama ng ugali niyan. Alam niyo yun mga kapatid, ito ay talagang makarelate ako dito sa story na ito. Kasi po, itong mga kaibigan mo naman ay talagang maniniwala naman doon sa mga pero itong si Job, kung mapapansin natin mga kapatid, ang kanya pong buhay ay hindi po siya masasabi natin na isang tao na basta-basta lang gumagawa ng mabuti, basta-basta lang na gumaganti. Alam niyo yun mga kapatid, kundi ang Diyos ang makikita natin dito na gumagawa ng mabuti sa buhay ni David, kung mapapansin natin mga kapatid. Kaya nga po, ang sabi diyan, kahit pa tayo ay inuusig sa harapan ng Diyos, makikita natin na ang Diyos ang siyang magtatanggol sa atin mga kapatid. At nakita ko diyan mga kapatid, talaga na si David, hindi siya gumawa ng anumang ganti sa kanyang mga kaaway, sa kanyang mga kaibigan. Hindi mga kapatid, kundi ipinakita niya lang yung Panginoon, ikaw yung mag-judge, ikaw yung maghatol sa kanila. Hayaan kong sarili ko na wag akong gumawa ng masama sa kanila. Kaya po naisip ko nung ako'y sa Karanglan, mga kapatid, ito ay buhay at totoong karanasan. Kasi po, isipin mo, simple-simpleng mga dahilan lang mga kapatid. Dahil lang sa isang bakod. Very simple lang mga kapatid. Ako'y nakiusap na ganito po ang gawin natin mga kapatid, na siguro magandang ayusin natin ang bagay na ito. At ang sabi ng aking kapitbahay ay huwag mong pakialaman yan. Hindi po yan sa iyo. At alam mo mga kapatid, humantong na ako ay talagang ginawa ng masama. At ang sabi niya sa akin, di pa ba barangay kita, ganito kita. Pero alam mo mga kapatid, ang sabi ko lang sa kanya, alam mo kapatid, sige ako ay haharap sa anumang gusto mong gawin sa akin. At dumating yung point mga kapatid na ako ay nandoon na, ako ay pinatawag. Lahat. Sinabi ko mga kapatid. At alam niyo po, sa tulong ng Diyos, ay talaga namang masasabi ko na nagtagumpay ako mga kapatid doon sa barangay. Kahit sa dami nila mga kapatid, siguro nasa 10 sila,
Gusto nila akong ipetisyon na ako ay palayasin, paalisin, lahat ng mga kapatid. Pero ang sabi ko lang, Lord, ikaw ang kasama ko. Ikaw yung tutulong sa akin. Ikaw yung magbibigay sa akin ng wisdom. At alam niyo mga kapatid, sa huli, masasabi ko nga na ang Panginoon ay talagang sinamahan ako. At mismo nakita ng mga kaibigan kong mga kasamahan sa barangay na talagang kumilala din mga kapatid sa mabuti. At ang sabi sa akin, Brother Romel, wala kang kasalanan at napatunayan namin yan na ikaw ay isang mabuting tao. Mga kapatid, minsan sa ating buhay, sa huli natin lagi naunawaan ang lahat ng bagay na tayo po ay sinasamahan ng Diyos. Minsan mga kapatid, pag nandoon tayo sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga pait na karanasan, ay talaga naman minsan nakakalimutan nating magdepende sa Diyos, mga kapatid. Pero lagi nating tandaan mga kapatid, nawa sa ating buhay, na anumang mga bagyo, anumang mga pagsubok, lagi natin pong sabihin sa Panginoon, samahan mo ako. Dahil itong laban na ito na aking kinakaharap sa mundo, ay hindi ko po ito laban, kundi laban po ninyo. Kaya sana, unawa, lagi natin isipin mga kapatid, na ang Diyos ang laging na kayang makapagtanggol sa atin at kayang tumulong sa atin sa ating pong buhay. At ang huli mga kapatid, gusto kong banggitin ito ang sabi dito sa 17. Sabi dito, ibibigay ko sa Panginoon ang pagpapasalamat na nararapat sa kanyang katuwiran at ako'y aawit ng papuri sa pangalan ng Panginoon at sa kataas-taasan mga kapatid. Kaya mga kapatid, masasabi natin, kung tayo lamang po ay laging tumiwala sa Panginoon at magbigay sa Kanya ng totoong pagkakilala, ang sabi po ni David, sa kabila ng kanyang pagtatagumpay, ako'y magpasalamat at aawit ng papuri sa Panginoon sa huling ng kanya pong laban na ito. Kaya mga kapatid, nakita natin kung paano si David sinamahan ng Diyos, kung paano siya tinulungan ng Diyos sa labang ito, at alam natin na siya po ay nagtagumpay. Kaya tayo din mga kapatid, kung tayo ay magtiwala, tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, at tayo ay laging dumipende sa kanya, tayo din po ay tutulungan ng Diyos, kagaya ni David mga kapatid. Kaya mga kapatid, happy God First Morning, and God bless sa ating pong lahat. Amen. Amen. Thank you. Amen. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Romel. Thank you din kay Brother Danny. Bago po tayo manalangin, nandito po sa mga chat box ay reflection ng isang kapatid, si Brother Jonathan. Happy God First Morning. Psalms chapter 7. Ito po ay pinagbintangan si David. Tataksil siya at dumulog sa Diyos upang humingi ng proteksyon at katarungan. Sa talatang 1, ang sabi, sa oras ng takot at peligro, ang aking unang lalapitan ang Diyos at hindi tao. Dahil sa inggit at galit ni Kus, gumawa siya ng mga maling akusasyon upang sirain ang kanyang pagkatao. Dapat mangyari sa talatang 3 and 5, dapat kong tiyakin na malinis ang aking puso bago ako humingi ng tulong sa Diyos. Ang aking tugon, kapag ako'y pinagbibintangan o ginawa ng masama, hindi ako mag-iisip o gaganti. Sa halip, pinabubay ako sa Diyos. Sa talatang 10, ang aking sanggalang ay ang Diyos na magliligtas sa mga tapat ang puso. Ito po ang reflection ni Brother Sunny. Ito naman po si Brother Sunny, awit 7, isang
panalangin ni David na siya ay nasa gitna ng mga pag-uusig at mga paratang laban sa kanya. Ngunit hindi niya pinagtanggol ang sarili sa pamagitan ng paggiganti, kundi siya ay lumapit sa Diyos bilang kanyang halungan at hinayaan ng Diyos na makatarungan hukom na hatol sa kanila. Ang aral dito ay dapat ay ang Diyos. Tayo dapat manglanglong. Suriin din natin ang ating sarili bago humingi ng katarungan sa Diyos. Dapat din na malaman na ang Diyos ang makatarungan ng hukom at sa huli ay maaari ang mga masama ay mauhulog sa sarili ng bitag sa atin sa Diyos ay maaari tayong umiyak habang manalangin at maaari tayong magtuwala habang umiiyak. Ang tunay na pananampalataya ay nagsasabing, hindi ko pa nakikita ang sagot pero magtitiwala sa Diyos. Kapag tayo inuusig, huwag gumanti. Kapag ako'y naaksa, suriin ko muna sarili ko. Kapag ako'y hindi naunawaan, lalapit ako sa Diyos. Kapag hindi ko makita ang katarungan, magtitiwala ako sa katarungan ko. At sa huli, kahit may problema, patuloy akong magtitiwala sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa mga reflection nating nabasa. Ngayon po, wala na po nais magsalita at magbigay ng reflection dito sa Brother Brother Sal, okay po. Nakita ko lang po dito sa verse 9 and 10 na sabi ni David, sabi niya, magwakas na ang kasamaan ng masama. Ngunit itatag mo ang matuwid sapagkat sinusubok ng matuwid na Diyos ang mga puso at mga pag-iisip. So mga kapatid, ang Panginoon nating Diyos ay tapat at matuwid. Kaya sabi niya, at ang inililigtas lang niya ay yung mga pusong tapat. Okay. Amen. Yun lang. Yung mga pusong tapat lang mga kapatid. Kaya sa bawat sandali po ng ating buhay sa lupang ito, alam natin na lalo sa ating panahon ngayon na katulad ni David, hinahabol siya ng masama. Tayo po ngayon ay napaliligiran ng napakaraming tukso ng kaaway natin ng kaluluwa. Kaya sikapin po natin sa tulong ng Panginoon na sabi rito, yung ating puso't isipan ay laging tapat sa Panginoon. Amen. Kailan po. Amen. Praise the Lord. Thank you po sa inyong Amen. reflection. Kung wala na po na nais magdagdag, tayo po'y dadahon na sa pagtatapos sa panalangin. Brother Rizal, pwede po kayong manalangin? Sige po, tayo po ay manalangin. Aming dakilan Diyos, Ama po namin, ang tahanan ay nasa mga langit. Marami pong salamat sa panibagong buhay at kalakasan na inyong ipinagkaloob sa bawat sa amin na narito sa platform at sa iba pang mga platform na iyong ginagamit. Tunay Panginoon na kayo ang Diyos naming pinaglilingkuran ay tapat. Masumpungan nawa kami Panginoon na sa bawat sandali ng aming buhay at pamamalagi sa lupang ito habang kami naghihintay sa ikalawang pagdating, maging tapat po kami sa aming puso at isipan na aming mga atensyon ay laging nakapokus sa aming Diyos. Amen. Dali namin ang pabalita ng kaligtasan sa mga tao na aming makakasalamuha sa buong maghapon ito. Maraming pong salamat sa kapaturan ng aming mga kasalanan at sa kasiguruhan ng kaligtasan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you po sa prayer. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong devotional book, Jesus Wings. Ang babasa po at magre-reflect si Ma'am Merbeth Castillo. Nandito po ba siya? Good morning po. Ay, good morning, God first morning. Okay po.
This morning. So, good morning to everyone. Our topic for this morning is all about ang kanyang pagiging bago, na kung saan matatagpuan natin ito sa Mateo 9 verse 16 na sinasabi, sino man ay hindi nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, sapagkat binabatak ng tagpi ang damit at lumalala ang punit. Nung bata pa ako, kailangan ko ng damit. Ngunit mahigpit ang kalagayang pinansyal ng pamilya. Kaya't naging malikhain ng aking ina. Nakahanap siya ng 2 lumang damit na hindi na namin ginagamit at nag-umpisang magtahi. Na lumikha ng isang magandang damit na pula at puti at kulay na hanggang ngayon ay naaalala ko. Ngunit bago magtahi, siniguro niyang ang 2 materyales ay tugma. Nakapwa umuurog na at kanyang umuunat ng sabay upang hindi mapunit ang damit kapag nalabhan. So mga kapatid, gumagamit si Jesus ng katulad na halimbawa upang ipaliwanag ang hindi pagkakatugma ng pagiging bago ng ebanghelyo sa mga lumang paraan ng pag-iisip at pagsunod sa mga tradisyon. Nagsimula ito nang dumating ang mga alagad ni Juan upang tanungin si Jesus kung bakit hindi regular na nag-aayuno ang kanyang mga alagad. Tulad ng ginagawa nila at ng mga Pariseyo, ang mga Pariseyo ang nag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo. Tignan natin ang Lucas 18 verse 12 na sinasabi, sumagot si Jesus gamit ang talinghaga na ikakasal ng lalaki at ang kanyang mga alagad ang mga katulong ng ikakasal. Nang ngayon ay masaya sa kanyang presensya, ngunit magkakaroon ng pagkakataon na mag-ayuno kapag siya ay kinuha mula sa kanila. Ito ang unang palatandaan na sa Ebanghelyo, ito tungkol sa hinaharap ng biglaan at hindi inaasahang kamatayan ni Jesus. Pagkatapos, ipinakita ni Jesus ang kawalang kabuluhan ng pagsubok na ipilit ang kagalakan ng pagiging bago ng Ebanghelyo sa mga lumang tradisyong Hudyo. Lahat ng nasa kasulatan ay kailangang muling ipaliwanag sa liwanag ng pagkakakilanlan at misyon ni Jesus. Upang ipaliwanag ang hindi pagkakatugmanit na ito, gumamit si Jesus ng 2 halimbawa. Isang piraso ng hindi pa umurong na tela na nilagay sa isang lumang damit na napupunit kapag umuurong, at ang paglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan ng alak. Kapag ang bagong alak ay dumaan sa proseso ng pagbubuo at lumawak, ang mga bagong sisidlan ng alak ay umuunat din kasama nito. Ngunit ang mga luma na matigas na ay nasisira sa halip na umuunat at ang alak ay natatapon. Ngayon, ang Kristyanismo na nagsimula sa loob ng Judaismo sa kalaunan ay nagiging isang hiwalay na relihiyon. Ito ay isang kaganapan na tinatawag na ang paghihiwalay ng mga daan. Hindi sinundan ni Jesus ang tradisyong Pariseyo, kundi nagmungkahi ng isang bagong paraan na tinatanggap ang di katanggap-tanggap. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay nilalarawan sa pamamagitan ng kagalakan, biyaya at pagtanggap, sumali sa pagdiriwang. So mga kapatid, dito sa story na to sa ating devotional ng kanyang pagiging bago ay nagpapaalala sa atin na kapag tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating life, hindi na tayo mananatili sa dati nating pagkatao. Binibigyan niya tayo ng bagong puso, bagong pananaw at bagong pagkakataon upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Minsan, nahihirapan tayo na iwan yung mga past natin sa life dahil nandun yung mga pagkakamali at mga nakasanayan natin. Ngunit, ipinapakita ng Panginoon na hindi tayo nakaraan natin. Hindi lang yung past natin, hindi lang yung before natin. But sa pamamagitan ni Jesus, maaari tayong magbago at magsimulang muli. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang sa panlabas, mga kapatid. Tama po, kundi nagmumula sa puso at nakikita sa ating mga salita, desisyon, at pakikitungo sa iba. Natutunan ko nga po na hindi
kailangan maging perpekto bago lumapit sa ating Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, napakahirap eh. Ngunit ang mahalaga ay maging bukas tayo sa pagkilos sa ating buhay. Araw-araw nating piliin at iwan ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon at mamuhay bilang isang bagong nilalang na may pananampalataya, may pag-asa at may pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya about dito, tanggapin natin ang Panginoon, hindi tayo nakadefine mga kapatid sa ating past, mistake and failures. Binibigyan tayo ni Jesus ng new identity, new heart, and new life, new direction in our life. Hindi ibig sabihin na magiging perfect na tayo agad mga kapatid. May mga struggles pa rin po tayo, may mga mistake pa rin tayo. Pero dahil kay Jesus, may chance tayong magbago at magsimula ulit. Unti-unti niya tayong hinuhubog para mabuhay according to His will. And like I said, that hindi tayo define ng past natin. Kahit marami tayo mga kapatid na naging mistake, may bagong simula para kay Jesus. Pangalawa, Jesus changed us from the inside out. Hindi lang action natin ang binabago niya mga kapatid. Tandaan po, na pati ang heart at mindset natin binabago ng Panginoon upang mas mapalapit tayo sa Kanya. We should live differently. Kung tunay na bago ang buhay natin kay Christ, dapat makita rin ito sa attitude, words, decision, at pakikitungo natin sa ating mga kapwa pananampalataya. And then, next is change is a process. The most important, mga kapatid, na hindi kailangan maging perfect agad. Tandaan mga kapatid, hindi kailangan maging perfect. Ang importante is to continue na lumapit at sumunod sa ating Panginoon. For our simple takeaway, mga kapatid, because of Jesus, I don't have to remain the person I used to be. I have a new life, a new identity, and a new purpose in Him. Iiwan ko pong verse for this morning in 2 Corinthians 5:17. Kapag tayo ay nakay Kristo, tayo isang bagong nilalang. Ang dating buhay ay lumipas na at may bagong buhay na. So thank you everyone for your listening, and I hopefully may natutunan tayo in our devotional for this morning. Thank you. Amen. Amen. And Amen. ma'am, paki-close sa prayer. Okay po. So let's pray. Dear Jesus, thank you for this morning. Thank you for the blessing that you gave to us, Lord. Forgive our sin, it's inner or known, Jesus. Our topic this morning ay mas mapalalim po ito sa aming heart and mind and soul, Panginoon, na alam namin napakahirap na mabago ang aming life. Ngunit sa tulong ninyo, Panginoon, is mas mapagaan at hindi kami gaanong mahirapan, Panginoon, dahil alam namin na nandyan kayo sa aming tabi na aming masasandalan at magtataguyod at magiging teacher namin, Panginoon, how to be a new person, how to be a new identity, how to be a new heart in our life. Lord, thank you for everything. Maraming salamat po. At lahat po ng naririto sa God First Morning, Panginoon, is patuloy niyo pong pagpalain, i-bless, at give a more blessing to all of us. Maraming salamat po sa pagpapatuloy po ng aming God First Morning. Pakaingatan niyo po especially ang mga may part this morning. And also, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga officers simula sa aming president hanggang sa aming local church, especially our pastor, Panginoon, and our local church member. Maraming salamat po. Ganon din po, Panginoon, ang bawat paaralan ng CLPM, Panginoon, especially ang aming paaralan sa Kasiguran Adventist Elementary School, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.
Sa mundong naghahanap ng pag-asa, tinatawagan ng Diyos ang kanyang bayan upang magsalita ng may iisang tinig. Ang One Voice 27 ay isang pandaigdigang kilusan ng Seventh-day Adventist Church na inaanyayahan ang bawat miyembro, bawat pamilya, bawat lokal na iglesia at bawat ministeryo na sama-samang itaas si Jesus. Simple ang mensahe. Lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Sa taong 2027, gugunitain natin ang isang banal na yugto sa kasaysayan. Humigit kumulang 2,000 taon mula nang bautismohan si Jesus at simulan niya ang kanyang ministeryo sa publiko. Ngunit ang One Voice 27 ay hindi lamang para sa mga pastol, hindi lamang para sa mga ebanghelista, at hindi lamang para sa mga media ministry. Ito ay misyon para sa lahat. May bahagi ang bawat miyembro ng iglesia. Ang iyong cellphone ay maaaring maging pulpito. Ang iyong tahanan ay maaaring maging sentro ng pag-aaral ng Biblia. Ang iyong patutuo ay maaaring maging unang hakbang ng isang tao sa pagbabalik sa Diyos. Ang iyong paanyaya ay maaaring magbago ng isang buhay. Kaya paano makikibahagi ang bawat miyembro? Sa September 5, 2026, sabay-sabay tayong magsimula. Manalangin kasama ng iyong iglesia. Ibahagi online ang opisyal na mensahe. I-post ang inyong personal na testimony. Sabihin ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Bago tayo magsalita sa sanlibutan, kailangan muna nating lumakad kasama ni Jesus. Basahin ang mga ebanghelyo, maglaan ng panahon sa pananalangin, pag-aralan ang buhay ni Kristo. Hilingin sa Diyos na baguhin muna ang sarili mong puso, sapagkat ang pinakamakapangyarihang patutuo ay isang buhay na binago ni Kristo. Gumawa ng listahan ng mga taon ipanapanalangin mo, isang kapamilya, isang kapitbahay, isang kaklase, isang katrabaho, isang dating miyembro ng iglesia, isang kaibigan na nangangailangan ng pag-asa. Magsimula sa pananalangin, pagkatapos ay bumuo ng tunay na pagkakaibigan. Ang misyon ay nagsisimula kung nasaan ka. Magbahagi ng isang talata ng Biblia, magpadala ng isang programa ng Hope Channel, mag-anyaya ng isang tao sa pagsamba tuwing Sabat, mag-offer na ipanalangin ang isang kaibigan, magsimula ng isang maliit na grupo sa inyong tahanan, gamitin ng inyong social media upang ituro ang mga tao kay Jesus. Huwag hintayin ang isang malaking programa, magsimula sa isang kaluluwa. Habang papalapit ang pandaigdigang pagdiriwang, magkaisa tayo sa pananalangin. Manalangin para sa banal na espiritu. Manalangin para sa inyong iglesia. Manalangin para sa inyong komunidad. Manalangin para sa mga pangalan na nasa inyong listahan. Ang bawat dakilang pagkilos ng Diyos ay nagsisimula sa pagluhod sa Kanya. Sa September 2027, naway ang bawat miyembro ng iglesia ay may madalang isang tao. Dalhin sila sa pagsamba, dalhin sila sa pag-aaral ng Biblia, dalhin sila sa mga pagpupulong ng Ebanghelyo, dalhin sila sa mga maliliit na grupo. Higit sa lahat, dalhin sila kay Jesus. Ito ang tunay na pagdiriwang, hindi lamang ng isang pangyayari, kundi ng mga buhay na ginawang bago kay Kristo. Ang One Voice 27 ay hindi lamang isang kampanya. Ito ay panawagan. Panawagan sa pagkakaisa, panawagan sa pananalangin, panawagan sa pagpapatotoo, panawagan upang ipakilala si Jesus sa sanlibutan. At mahalaga ang iyong bahagi. Kaya ngayon, sabihin mo, "Yes, Panginoon, gamitin mo ang aking tinig. Gamitin mo ang aking tahanan. Gamitin mo ang aking telepono. Gamitin mo ang aking kwento. Gamitin mo ang aking iglesia. Sapagkat kay Hesukristo, ang mga wasak ay maaaring maibalik. Ang mga napapagod ay makakatagpo ng pag-asa. Ang mga naliligaw ay maaaring makauwi. At ang lahat ay maaaring gawing bago." One Voice 27. Ang lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Amen. Praise the Lord. Yan. Yung ating promotion aga.
Akin na pong tinatawagan si Sir Joel Manlungat sa kanya pong bahagi. Sir Joel. Okay, parang wala po yata dito po sa ating platform si Sir Joel. Okay. Wala po siya dito po sa ating platform, mga kapatid. Mel, Jonathan, wala po siya. Okay, siya po ay hindi pa nakakapasok ang ating pong tagapagsalita. Sino po ang maaring magbasa ng ating pong Council of Stewardship? Hindi po alam kung anong page po noon. Hingi ako ng tulong sa ating mga organizer dito. Kung meron po kayong copy at atin ang babasahin po dito sa ating screen. English po yung nakita ko, Pastor. Sige po. At hingi tayo na ng tulong na para basahin po ang sa screen. Sandali po ah. Si-share natin. Thank you, Brother Melvin. Ayan po. Ayan, okay. Sige, ako po'y kukuha ng pwedeng magbasa dito po sa ating congregation. Sino pong willing na bumasa? Meron akong Tagalog pero wala, hindi ko naman ma-share. Okay, sige po. Yan ang English. Picture niyo po, send niyo po sa akin at i-share ko. Opo. Picture na lang. Opo. Kung maaari, Sternet, ikaw po ay pwedeng magbasa ho na ating pong... Ibasahin ko na lang. Ayun, Ah, mas sige maganda, po. diretso na. Sige po, Sige. diretso na po. Thank you po. Sabi po dito sa Tagalog ay higit na kaakit-akit kaysa pagsisikap sa paggawa. Yan. Ang kaaway ng kaluluwa ay naghahangad na pigilin ang gawain sa pamamagitan ng paghaharap ng mga maling panukala. Binabalutan niya ito ng damit ng pagiging mapagkaloob at kung silang sumusunod sa panukala ay nagtatamo ng tagumpay sa ilang panahon, ang iba ay susunod din. Ang mga katotohanan na sumusubok sa bayan ng Diyos ngayon, kung maliwanag na susundin, ay siya na ring hahadlang sa ganitong gawain upang ito ay mawalan ng kapangyarihan. Ang ilan ay tutungo sa mga pakikipagsapalaran, mga panukala ng pagkamal ng salapi, at marami ang mahuhuli sa diwang ito ng pakikipagsapalaran. Ito ang kanilang nagugustuhan at sila ay susubok sa mga pakikipagsapalarang ito na nag-alis sa isipan sa banal na paghahandang kailangan ng kanilang mga kaluluwa
upang sila ay mahanda sa mga pagsubok na darating sa mga huling araw. Ang kaaway ng kaluluwa ay nakabuo na ng mga panukala at sisikapin niya ang lahat ng paraan upang ito ay magtagumpay. Katulad ng isang panukala na madalas na subukin sa bayan ng Diyos na sa tingin ay mabiyaya at matagumpay. Ito ay ang pakikipagsapalaran sa lupa at minahan na ang pakinabang ay ilalaan sa gawain ng Diyos. Datapwat sa takdang panahong inaasahan ng tagumpay, nasusumpungang ito ay malaking kabiguan. Ito ay nakakabahala sa isipan ng mga tao. Sila ay pumasok sa pakikipagsapalaran at nagustuhan nila ang panukala sapagkat hindi na kailangan ang masikhay na paggawa na siya namang kailangan na nagpapatunay at nagtitiwala sa Panginoon. Yun po ang ating topic sa umagang ito, higit na kaakit-akit kaysa pagsisikap sa paggawa. Yung parang Pastor Aguarin, yung parang pwede na yan. Hindi na yung pag-iisipan. Yung wala na ng project study, kumbaga. Basta gagawin na lang. Hindi na inilapit sa Panginoon, kundi parang halagdira na lang. Basta magawa. Tama na yun. Ito yung minsan sabi natin, maganda yan, ganito, ganyan. Yung madali ang, sabi nga ay madali ang paggawa, paghahangad natin na gawin yung isang bagay, pero hindi natin pinag-aralang mabuti. Mga maling panukala. Kaya nga sabi dito, ito yung mga kaakit-akit na madali tayong nadadala at madali tayong nadadala ng kaaway na kung saan nakabuo tayo ng mga panukalan na akala natin ay okay na. Pero hindi ito yung paraan upang tayo daw ay magtagumpay. Kasi sabi dito, yung mga panukala natin madalas na akala natin ay tama, pero sabi nga, madalas sinusubukan natin na gawin yung sariling atin, hindi na natin hinihingi yung panukala ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Sabi dito, sa takdang panahon, akala natin magtatagumpay tayo dahil ginawa natin yung ating misyon, pero masusumpungan pala ng malaking kabiguan ito dahil hindi ito magtatagumpay dahil wala ang panukala o wala ang bendisyon o pagpapala ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Yun lang po, Pastor. Amen. Thank you po sa iyong reflection. No? Kaakit-akit. Ito'y kadugtong doon sa diniscuss ni Pastor Jerry kahapon. Yung madali ang pera. Yan. Na kung saan ay nakakaakit na pumasok sapagkat malaki nga ang kita, malaki ang pumapasok. Pero nawawala yung pinakamitihin ng Diyos na tayo'y gumawa. At madali rin ang perang lumabas. Madali rin ang pera na kung saan magastos natin. At hindi natin naiisip na kung saan ay ang pera nito ay magamit sa gawain ng Diyos. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Tayo dadako na sa ating prayer session. Atin na ipi-play ang ating pong... Pastor Aguarin. Apo, gusto niyo po mag-reflect po dito? Pwede pa po bang magana doon sa binasa ni Ma'am Net? Okay lang po. Sige po. Go. Napakaganda po ng binasa ni Ma'am Net ngayong umaga. Tunay po yun, mga kapatid. Alam mo, habang binabasa ni Ma'am Net yung yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay pumasok sa akin, mga kapatid, yung gusto mong mabilis yumaman. Sabi nga nila, pumasok ka sa mga kontraktor, mga kapatid, flood control. Alam niyo po, alam mo, Pastor, naalala ko noon na ako ay bago pa lang sa pananampalataya. At
Actually, bago pa ako pumasok sa pananampalataya, Pastor, ay ako ay dati ay sinasabihan ng mga kaibigan ko, Brother Romel, tumaya ka ng loto. Baka ikaw ay manalo agad. Naging milyonaryo ka. Kaya naalala ko tuloy yung mga paalala ni Pastor Jerry kahapon, mga kapatid. Yung kaisipan na yun, mga kapatid, alam naman natin na hindi po yun akma sa kaisipan ng Diyos, mga kapatid. Una-una sa lahat. Kaya mga kapatid, dapat sa ating pong mga ginagawa sa ating buhay ay lagi po nating isang guni lagi sa Panginoon. Kasi po ako ay naniniwala mula nung nakita ko ang katotohanan at masasabi ko na ang Diyos ay talagang great provider, Pastor. Number one yun. Hindi talaga siya kayang pantayan ng anumang bagay na gusto nating gawin sa ating buhay. Bakit, mga kapatid? Gusto ko pong iano sa inyo. Mula nung ako ay natuto na magtiwala sa Diyos, number one, at kumilala sa Kanya na siya ay may-ari ng lahat. Mga kapatid, hindi po ako pinagkulang ng Diyos. Amen. Yan yung masasabi ko, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya ang plano ng Diyos ay lagi natin dapat sundan, mga kapatid, sa ating buhay. Huwag nating gawin ang ating plano na hindi kasama ang Diyos, mga kapatid. Kasi po, pag ginawa natin yung plano natin, sabi nga ni Ma'am Net kanina na, okay na yan, basta okay na yan, mga kapatid, hindi natin makikita yung tunay na kasiyahan at tunay na resulta nitong maganda. Totoo yan, mga kapatid. Pero, sabi nga, mayroong kasabihan yan sa amin, mga kapatid, kahit mabagal lang daw po, basta kung sa Bisaya pa ay kanunay, ibig sabihin, mga kapatid, maganda ang pagplano at magandang paggawa ay talagang matibay yan, mga kapatid, at hindi yan talaga matitinag. Kaya ang Diyos, mga kapatid, masasabi natin na napakabuti niya dahil po tinuruan tayo ng ganitong mga bagay para po laging maitanim sa ating puso na dapat magdepende tayo sa Kanya, mga kapatid. Kasi po bakit? Sabi nga doon sa mga awit na aking pong hindi ko man memorize yung kanta. Makamtan man natin ang lahat ng bagay sa lupang ito. Kung tayo naman ay mapapahamak sa harapan ng Diyos, wala din, mga kapatid, yan kabuluhan. Di po ba? Kaya mga kapatid, kaya ang sinasabi dito, gusto kong sabihin sa inyo, yung kayamanan na totoo at tamang pagsisikap ay walang iba, yung pagsisikapan natin, yung kayamanan na sinasabi ng Diyos sa langit, mga kapatid. Kasi po, yung kayamanan na yon na gusto ng Diyos na ibigay sa atin, ay talaga namang hindi po yun masisira, Pastor. At hindi po yun mananakaw ng iba man. O hindi man yun jackpot na sinasabi, Pastor. Kundi talaga 100% na yan ay galing sa Panginoon. Yun yung gusto ko, Pastor, na sa ating ngayong umaga. Kaya mga kapatid, pinapalalahanan lang tayo ng Diyos ngayong umaga na anuman ang ating tinatangkilik, anuman po ang ating pinagkakaabalahan sa buhay, gawin natin ito ng maayos at sang-ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kasi po, pag yan po ay nakita ng Diyos na talagang tayo ay tapat sa lahat ng ating ginagawa, lalo niya po tayong pagpalain sa lahat ng ating buhay, mga kapatid. Kaya Pastor, gusto ko pang dagdagan pero baka mayroon pang nais mag-share. Maraming salamat, Pastor. Thank you very much. Thank you sa iyong reflection. May nais pa pong magbahagi? Pastor, konti lang. Sige po, Brother Melvin. Sige po. Isa rin sa nakita ko dito, mabilis ang reflection lang, ay easy money. Huwag tayong magpapasilaw sa easy money. Minsan Yes, ay sabihin pa natin,
Sige, sali tayo dyan. Makakatulong tayo sa gawain, makakatulong tayo sa iglesia pagka tayo ay pinagpala dyan. Blessing na yun ng Panginoon. So, tinuturo sa atin ng lesson na ito ay iwasan natin yung mga ganito. Kasi makakalimutan na natin yung mapapalayo tayo sa unti-unti sa Diyos na ang nais ng Diyos ay mas maging matyaga tayo, maghintay at magsumikap. Ano po? At yung kanyang pagpapala ay tunay na habang tayo ay nasa kanyang piling, kasama natin siya sa araw-araw nating buhay, ay hindi mo rin naman mararanasan na ikaw pala yung nagtatagumpay, Pero kung yung easy money na kahit Sabado, papasok ka na, sige, para mas malaki yung sahod pag overtime, double pay ng Sabado, ibibigay na lang natin sa gawain, di ba? So, delikado, delikado. Nais ng Panginoon, yung kasama ka niya, hindi yung bibigay, para kasi binayaran na lang natin yung ating relasyon sa Panginoon, Pastor? So, yun ang aking nakita dito na maaaring pwede natin maging reflection. Iwasan natin yung easy money kung tayo naman ay mapapalayo sa kalooban ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon pa rin yung ating titingnan, Yun lang, Pastor. Amen, amen. Thank you. Pastor, dagdag. Opo, Sir Net. Amen. Di ba yung usapan natin kanina doon sa ating topic, sa ating devotional. Sabi nga ni Brother Rizalino kanina, tutulungan tayo ng Panginoon kung tayo ay mga tapat. Yeah. Di ba? Kung tayo ay matuwid sa kanyang harapan, tutulungan niya tayo, ikakandong niya tayo. Dito sa binasa natin ngayon, Pastor, dito sa ating topic, tayo sa pagiging mabuting katiwala. Talagang sabi nga tapat tayo na masasabi natin may mga kapatid, Pastor, na talagang gustong tumulong sa gawain. Pero mali yung mga kanilang mga, sabi dito, yung kanilang panukala. Na merong, sabihin ko na nga, di ba pagka tayo minsan ay napapadaan, may pupuntahan tayo, napapadaan tayo, di ba maraming pila sa loto, Siguro nakakaano yung iba dito. Nakita natin, sabi, maganda na. Lalo na kapag nakita natin na ang gawain kailangan suportahan. Tapos nakita natin ang iglesia natin ay parang kulang na kulang talaga. At sabi nga ay gusto talaga natin. Maganda yung hangarin Maganda yung hangarin ng tao. Tapos sasabihin niya, makataya kaya ako, Panginoon, payagan mo kaya ako makataya para naman ito sa gawain, mga ganon. Maraming mga kapatid na nakakapag-share ng gano'n na akala nila ay pwede na. Sa gawain naman ibibigay lahat Sa ating isipan, Pastor, di ba? Sabi lang natin yon na ibibigay natin lahat. Pero pag dumating na siguro yung halaga na yon, kung ano man yung ipagkaloob sa'yo, siya kaya o tapat kaya na ibibigay mo nga lahat yung pangako na yon. Di ba, Pastor? Yun ang sinasabi na isang bitag din ng kaaway na madali kang mahimok sa ganitong mga paraan na para madali ang solusyon at magamit ka sa gawain. Pero isipin natin mga kapatid na sabi nga kanina, ang Panginoon talaga natin, tapat siya at makatarungan. Doon lang siya talaga, isasanggalang niya lang talaga yung mga taong matuwid at nagtatapat sa Kanya, na ang panukala ay galing talaga sa ating Panginoon. Lang po. Amen. Thank you po. Amen. Amen. Thank you, Sister Net. Okay, kung wala na po, tayo po dadako na sa ating prayer session. Handa na Hello po. Ay, opo, may nais po magsalita po. Happy God First Morning po. Maraming pong salamat, lalo na po sa binasa ni Sister Net na karugtong po nung napakagandang topic na diniscuss po sa atin ng atin pong Pangulo kahapon. Dito po ay nakita ko po sa akin pong personal reflection. Nagpapasalamat po ako dahil tayo po ay may ganitong aklat na may kinalaman sa payo sa pagiging katiwala. Sa akin pong personal reflection, nakita ko po na hindi lamang po ito sa pera. Ito po ay
gaya nga pong binanggit ni Pastor Jerry kahapon, yung pagiging katiwala natin din sa atin pong kapwa. Kasi nga po, pangkaraniwan, kapag umiral na yung pag-ibig sa salapi, ay nagiging sakim na po tayo, nagiging makasarili na po tayo, at wala po tayong hangarin kundi mabilis na pagkamal ng kayamanan na ito po ay sa madaling paraan, hindi po dun sa proseso na gusto ng Diyos para sa atin. Marami po yung gusto, katatanim pa lang ay gusto na kaagad mag-ani. Ano po? Marami po yung mainipin, hindi po nag-iintay ng panahon. Ang isa po sa tumatak na natandaan ko po kahapon ay tayo po ay katiwala rin sa atin pong kapwa. Na sabi nga po, kung tayo ay nagtitinda at tayo po ay serbisyo, yung atin pong ginagawa, kapag po hindi natin nagampanan yon, nakapanglamang po tayo sa atin pong kapwa para kumita tayo ng mabilis at malaki, ay ang epekto po nun ay yung pong kasiraan na tayo ay hindi nagiging tapat na katiwala sa atin pong mga kapwa-tao. Na kapag tayo nakapanlamang, ay hindi natin naiisip na kawawa naman yung mga tao na naargabyado natin, na tayo po ay nagtitinda o nagseserbisyo na dinadaya natin sa tubo, masyadong malaki, at kung sa serbisyo naman po ay dinadaya natin sa oras, hindi po tayo nagiging mabuting manggagawa, ay hindi po maganda. Dahil po yung epekto po nito ay ganun ba ang mga mananampalataya na masyadong mapanlamang? Kaya po nakita ko po dito na sa lahat ng aspeto ay ipinakikita po sa atin ng atin pong aralin, ng atin pong babasahin, na tinuturuan po tayo ng Diyos na maging katiwala, hindi lamang sa salapi, kundi sa panahon, sa pag-ibig sa ating kapwa, dahil nga po yung pangalawang dakilang utos na ating pong tatandaan. Kung mahal po natin ang ating sarili, dapat po mahal din natin ang ating pong kapwa. Kung ayaw po natin na tayo ay nasasakim, na argabyado ng ating kapwa, wag din po natin na argabyaduhin yung ating pong kapwa. Kaya po, napakaganda. Ako po ay nagpapasalamat na meron po tayong ganitong aklat at napakaganda ng mga ipinapay sa atin. Ang kailangan na lang po natin ay atin pong ipanalangin sa Diyos na tayo po ay tulungan na ma-apply sa atin pong pang-araw-araw na buhay ang lahat po ng ating natututunan. Yun lamang po, at happy God first morning po. Amen. Thank you po. Amen. Okay, meron pa po nais na magsalita? Okay, tahimik na ang bayan ng Diyos na hulugan ay handa na para sa panalangin. Amen. Amen. Sino po magpi-play ng ating ho? And then handa na po ang ating pong malangin, Brother Danny at saka Brother Romel sa ating pong Acts Prayer. Okay po. Habang pinapakinggan po natin ang instrument na ito, tayo po mag-silent prayer. Wala sound doon.
Sa mga oras na ito, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ang amin pong pinapala. Ilan lang sa inyo for your goodness, for your mercy, at sa inyo pong paggising sa amin ngayong umaga. Tumanggap ng inyo pong mga pagpapala. At this moment, Lord, kami po ay kumikilala sa inyo sa pamamagitan ng panalangin mo ito. Kayo po, siyang Diyos namin, may-ari ng lahat ng nasa amin. Pagkain ng aming buhay, resources, at lahat o Diyos. Sa oras na ito, pagaman kayo ang may-ari, pinahintulot niyo pa rin para sa amin na magkaroon kami ng pamamahala sa aming pamamahala. Kaya naman, patuloy din ang aming paghingi ng tawad sa lahat ng mga pagmamalabis namin, sa mga kakulangan, sa pag-abuso namin sa amin pong kalayaan na pumili. Pero sa mga oras na to, tuloy namin dalangin na tulungan kami sa aming kayanan. Piliin kayo sa araw ng Diyos. Huwag niyo kami tatayaan. Sa mga oras na ito, Diyos, ay patuloy namin dalangin. At lang kayo na kayo po ang tumulong sa kanila. At ganoon, mga hindi namin kayang aminin na mga ito, mga pagkakasala. Kayo na o Diyos ang siyang sumuri ng aming pong mga puso. Tulungan kaming isuko ang bagay na ito. Sa pangalan ng Jesus. Sa pagpagpatuloy po, Ama naming banal, maraming salamat po una-una sa lahat sa pagbigay sa amin ng bagong buhay at lakas. Maraming salamat po sa biyaya na patuloy niyo po pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po sa pagkakataong ito na kami po ay nagkasama-sama bilang magkapatid sa pananampalataya at tunay na amin pong naranasan ng inyo pong pakikisama. Maraming salamat din po, Ama, sa inyo pong pagligtas sa bawat isa sa amin sa buong magdamag naming pagpahinga. At yun din sa aming mga kapatid na nandyan sa Facebook, YouTube. Tunay po, Panginoon, na inyo rin po silang pinagpala sa kanila pong buhay sa umagang ito. Kaya amin kayong pinapasalamatan sa lahat-lahat ng aming buhay at sa lahat ng ano mayroon kami na taglay. Kaya po amin pong pinapanalangin ng aming pong mga kapatid na narito ngayon, si Pastor Alwarin sa kanyang pangunguna, si Brother Sunny, si Pastor Danny Romero, si Sister Marvet Castillo, at Ma'am Net Lazaro. Ang mga batid niyo po ang bawat puso ng mga kapatid na ito. Tunay po na patuloy niyo pong ginagamit sila sa inyo pong gawain. Nawa ay patuloy niyo pa po silang bigyan ng banal na espiritu na siyang tutulong sa kanila. Lalo pa po silang magpagamit, lalo pa po silang magkaroon ng kasigasigan sa paglilingkod sa lahat ng mga tao na kapaligid sa kanila. At yun din po, Ama, inyong bantayan ang kanila pong kalusugan. Naway walang pong magkasakit sa kanila. At patuloy niyo po silang pagpalain po para sila ay patuloy na maging daluyan po ng pagpapala sa lahat ng mga tao. At amin din pong pinapanalangin ang amin pong daily spiritual empowerment. God first morning and missional evening. Patuloy niyo pong pagpalain ang programang ito, Ama. At sa lahat po ng mga media teams na patuloy po gumaganap nito para po magkaroon ng ganitong programa. Father Melvin, Father Edmond, Father Cyrus, at sa lahat po ng mga kapatid na tumutulong sa programang ito, ay patuloy niyo po silang pagpalain.
Patuloy niyo po silang ingatan, lalo tigit ang kanilang kalusugan. Para po sila ay patuloy na makapaglingkod sa pamamagitan nito. Para po marami pang tao ang makarinig at maabot ng mga pabalitang ito. Nawa ang lahat na makarinig nito, mabago ang kanilang puso, mabago ang kanilang buhay, at magkaroon ng pag-asa na manggagaling lamang sa inyo. At amin din po pinapanalangin, Ama, ang amin pong CLPM Headquarters Project, Every Family a Builders. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga taong nag-commit sa programang ito. At tuloy niyo po nawang iparana sa inyo po mayamang pagpapala sa kanila. At ganoon din po ang magandang kalusugan ay patuloy niyo pong iparana sa kanila. At ang ganoon din po ang safety nila sa araw-araw nilang mga buhay. Para sila po ay patuloy na makapag-provide ng kanilang mga pangailangan at makatulong din po sa inyong gawain. At amin din po patuloy na pinapanalangin ang CLPM building permit para po masimulan na ang construction ng mission na ito. Ama, special po namin itong pinapanalangin. Mari po ba, Ama, mula sa naglalakad hanggang sa mga tao na kanilang makakausap, ilusin nawa ng inyong Santong Espiritu ang kanilang mga puso. Pangunahan sila para po magawa nila ang pinakamabuti sa ganitong papel na kanila pong nilalakad. At kayo nawa ang pumagitna para ang lahat ay maging smooth, ang lahat ay maging kasangayon lamang sa inyong kalooban. Para po maitayo ng maayos ang inyong bantayog sa lugar ng San Juan, Mexico, Pampanga. Kaya tulungan niyo po ang lahat ng mga kapatid na nag-aasikaso nito. Ingatan niyo po sila palagi. Layo sila sa namang uri ng kapahamakan para po maisagawa ito ng maayos at makuha din po ito ng maayos at sangayon po sa inyo banal na kalooban. Ganon din po, Ama, aming pinapanalangin ang CLPM 5 Years Discipleship Framework. Tulungan niyo po ito, Panginoon. Ang aming programang ito nawa ay magkaroon po ito ng pagtatagumpay sa tulong po ninyo. At sa lahat ng mga kapatid na maging kabahagi nito ay maging pagpapala ito sa kanilang buhay. At ganoon din po, Ama, aming pinapanalangin ang mga care group sa Tabon, Mabalacat Discovery Bible Study. Ama, ang programang ito ng care group ay inyo po pangunahan. Kayo nawa ang pumagitna sa kanila. Sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga tao na gumagawa nito. Nawa, Ama, ang inyong paglingap nawa ang patuloy ninyong ipadama sa kanila. At makita ang inyo pong totoo na pakikisama sa kanila. At ganun din po ang nagpapacilitate nito. Naway turuan siya, bigyan siya ng karunungan na magmumula sa inyo para po maibahagi niya ang inyong kalooban sa lahat ng mga taong dumadalo dito. Nawa, marami pong mga tao ang makarinig bago po kayo dumating, Panginoon, para sila din po ay mahanda sa inyo pong nalalapit na pagbabalik. At gayon din po aming pinapanalangin ang mga kapatiran na naapektuhan ng baha sa iba't ibang lugar, una-una sa area ng CLPM at sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Sa lahat ng mga kapatid namin, tulungan nawa sila, Panginoon. Alalayan sila, iligtas sila sa ganitong mga sakuna. At kami tunay na nanampalataya na ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay
sa sanlibutan ito. Kaya Ama, inyo iparanas sa kanila ang inyo pong pagkalinga, pagliligtas sa mga oras na ito. At sa lahat din po naming mga kapatid na hindi pa po kapwa mananampalataya bilang Adventista, tulungan nyo rin po nawa sila, iligtas nyo rin po sila. At sa lahat ng mga barangay, mayors, aming mahal na Pangulo, tulungan nyo po sila, turuan nyo po sila kung paano maihanda ang lahat ng mga lipunan. Bigyan nyo po sila ng sapat na karunungan na magmumula sa inyo para lahat ng mga kababayan namin ay maging ligtas at maturuan sila ng tamang pag-alis sa mga kailangan ng lumikas sa mga kapatid. Kaya Ama, amin pong tinatagubilin ang lahat sa inyo. At ganoon din po Ama, aming pinapanalangin ang aming mga kapatid na narito sa mga listahan na mayroong pong mga problema sa kanilang kalusugan, may kahilingan, at ganoon din po sa espiritual na kalagayan. Narito po, una-una sa lahat, si kapatid na Elijah Manalos, Lorila Chica, Jerry de la Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Marlita Fernandez, June Lilis, Baby Bella Pinto, Pelico Checo, and Pastor Jules Bermudez, Charito Almario, and the last, Narciso de la Cruz. Ama, sa mga oras na ito, kailangan nila ang inyo pong paglingap sa kanila. At ang tulong ninyo ay kailangan nila. Una-una, sa kanilang kalusugan. Maari po ba Ama na inyong idampi ang inyong pagpagaling na kamay sa kanilang katawan? Inyong iparanas ang inyo pong tunay na pagpapagaling sa kanila. Pawiin ang kanila pong mga karamdaman. Alisin ang mga bagay na ito, ng mga balakid sa kanilang buhay. Kami po ay nananampalataya na kayo ay mas makapangyarihan, kayang bumuhay ng patay, kayang magpagaling ng anumang uri ng sakit sa kabila na aming nararanasan ito. Kaya kami sumampalataya, nananampalataya na kayo ang Diyos na tunay na aming maasahan sa ganito pong karanasan. Maari ba na inyo pong iparanas po ito sa kanila? At ganoon din po Ama, ang kahilingan nila na sila po ay patuloy na magkaroon din ng kalakasan sa kanila po espiritual na kalagayan. Maari po ba Ama na sa kabila ng ganitong karanasan, inyo pong iparanas at ipadama sa kanila na nandyan kayo sa kanilang tabi at handa silang palakasin sa kanila din pong pananampalataya. Nawa ang banal na Espiritu ay patuloy niyo pong iparanas sa kanila para po sila ay patuloy na kumapit, patuloy na sumampalataya sa inyo, patuloy na humingi ng kapangyarihan ninyo dahil kayo ang Diyos na totoong kayang magbigay ng lahat naming kailangan sa aming espiritual na kalagayan. Kaya matulungan po ang bawat isa sa amin na lagi lamang magtiwala, lagi na lang sumunod sa inyong kalooban at lagi pong magpasakop sa inyo. Dahil kayo Ama ay totoong kayang makapagligtas sa bawat isa sa amin. Kaya po ganoon din sa aming mga kapatid na narito sa platform. Sino man po ang may mga kahilingan sa amin ngayon, ari din po ba Ama na inyong iparanas ito sa bawat isa sa amin. Sa kabila po ng mga hamon sa aming mga buhay sa araw-araw, ay lagi kaming
magtiwala, sundin ang inyong kalooban, at gawin ang nararapat sa inyo pong banal na harapan. Para kami ay tunay na makagawa ng mabuti kung kami ay pinapangunahan ng aming Diyos. Kaya sa umagang ito, sumpungan niyo po kami, Ama, na nagkulang at nagkasala. Inyo po kaming patawarin. Linisin ang aming mga puso para kami ay makahayo muli na may malinis na puso sa aming araw na ito. Kaya maraming salamat po sa pagdinig ng aming panalangin at aming pinapanalangin ang aming mahal na Pangulo na patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang buong pamilya, ang kanyang kalusugan. Pagalingin niyo po siya, Ama, sa kanyang pong nararamdaman na ubo sa anumang mga kanyang karamdaman. Yan din po si Ma'am Noemi. Patuloy niyo po siyang ingatan para po patuloy siyang maging leader namin na mabuti at kayo ang lagi nawang kasama niya. Para kaming lahat ay kanya pong papastulan ng maayos at mahanda bago po kayo dumating. At kayo din po sa aming mga pastors, directors, kapatid, hanggang sa pinakamababang iglesia, Seventh-day Adventist, inyong pagpalain ang bawat isa sa amin. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya itaas.
aki pong hinihingan si Sister Net sa ating closing prayer and benediction. Thank you po. Makapangyarihan naming Ama, Diyos na banal, kami po ay nagbabalik ng aming pong papuri at pasasalamat sa iyong pagtugon sa aming pong mga panalangin, sa iyong pagmamahal na ibinubuhos sa amin araw-araw tuwing umaga, Panginoon. Nararanasan namin na kayo ay lagi namin kasama. Salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng karapatan na makabahagi kami sa lahat ng gawain. Maraming salamat po at binigyan niyo kami ng pribilehiyo na makasama sa paglilingkod. At nawa, Panginoon, patuloy niyong gamitin ang bawat isa sa amin na narito ngayon, ikisangkot. Gamitin po kami sa ikatatapos ng iyong gawain, O Diyos. Maraming pong salamat. At nawa, ang bawat isa sa amin ay patuloy na makatanggap ng pagpapala at biyaya na nagbubuhat sa kalangitan, kaalaman at karunungan na nagbubuhat sa inyo, Panginoon. Palitan mo po ang aming mga puso at aming mga isip ng patuloy na pusong mapagpatawad, mapagbigay, at magtatapat sa kayo lamang, O Diyos, ang kasapatan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming pong salamat. You are enough alone, Panginoon. At ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan at ng guide na nagpapatuloy. Hindi namin kailangang mag-complain pa, kundi ang laging magpasalamat sa inyo. Pinapalik po namin itong lahat alang-alang sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you po. First morning po. Thank you po, Sister Net. First morning. First morning. Thank you po sa inyo lahat. Morning po. Brother Ramel, thank you. Thank you. Pastor Corinne, thank you po. Thank you. God bless po sa inyo lahat. Brother Romel. Good morning po. Preparation Day. Brother Edmond. Happy Brother Mel, preparation. Brother Edmond, salamat sa lahat. God bless sa inyo. Mag-ingat po tayo sa maghapon, maulan pa rin. Pasok sa school, Kuya Stanley. Modular lang. Brother Melvin. Morning, Brother Melvin. Salamat sa morning, prayer, Brother Brother Edmond. Romel. Madalang kong marinig yung panalangin Praise the para Lord. sa mga media team. Praise the Lord. Morning, Brother Edmond, Brother Melvin. Brother Johnny. May gusto ng tinapay, kaling Marquis. Send ko yung address ko. Good Brother morning. Sunny, send ko yung address ko para. Sarap niyan po ah. Sarap naman yan. Kaling mo ito ng Marquis. Sarap lang po yung Brother Sunny. Sarap niyan, Brother Sunny. Nakatikim na ako dyan eh. Dalawa Good morning. O, ang dami. Patikim. Sarap niyan ah. Ito. Sunny, may sasakyan ka naman. Palala mo Mo na. Okay, dito. Lalamog. Galing ito ng Marquis Bakery. Sarap. Pastor Johnny, Pastor Aguarin, salamat po, Pastor Aguarin. Good morning. Good Morning, Brother Johnny. God bless you. Good morning. Brother Melvin. Good morning. Morning, Kuya John. Pastor Jerry, good morning. Good morning, Pastor Jerry. God bless. Preparation day. Ito po tayo bukas. Maraming sabat. Happy Sabbath po sa inyo. Happy Sabbath po. Okay na po. Sabay po, Okay. mga kapatid. Sabay po. Thank you. Tayo mag-shutdown na. Hi. In 5, 4, 3, 2, 1. Babay na po mga kapatid. Salamat. Bye-bye. Thank you.